Ano tayo ngayon? So, may buburulan ngayon. Yung anak ng kapitbahay namin na nabunggo. Mare, yan, buburol na. Oo. Yung bata. Yung anak? Yung bata na nakabunggo. Ay, nakakulong pare. Di ba pag minor, hindi naman pwede ikulong ganun? Minor naman yun eh. Dapat yun ay sa amin lang. DSWD, ano? Grabe no? Ay, hindi mo kalain. Asan pare yung motor ng isa? Diyan. Gastos sa gasolina eh. Yun? Parang yung motor ni Cardin, magastos din. Oo. Nakigasolina yun, yung maliit na yung itim. Nakigasolina. Ito, hindi makigasolina sa kayo. Samantala yung sa kanya. Oo, makigasolina yun. Natakaw yun. Papakarga kami ng mga halagang 300 isang linggo. Pag inaraw-araw mo. 50 araw-araw, 100. Ang mga ganyan. Eh kasi naman, hatid sundo 2 beses. Di ba? Pwede ko isa lang, maka-menos pa. Ayan, matipid. Ito, kuryente. Di kuryente. Hindi, isasaksak mo ba? Ang madagdag sa kuryente nito mga 700 sa buwan. Pwede na, di ba? 700, 800, ganyan. Ano binabayaran mo pare? Sa kuryente? Ngayong wala, nasa 2.8 ganyan. Ngayong bumalik na to, siguro abutin to ng mga... wala naman. Mga 3. 3, malaki na yung 4, ganyan. Tignan ko muna aking Okay, mare. Si Boyong, ibuburol. Bubuyong na si Borol. Ibuburol na si Boyong mamayang hapon. Namumukhaan mo ba yan si Boyong? Mura na. Oo, ito pa naman pababa. Tapos yung bike na walang preno, naputol pa yung kadena. Builado, dyan na banda kila Fernandez daw eh. Doon. Tapos magmula dito sa taas na putulan dire-diretso, siyempre builado yun. Tapos may inilagan siyang 2. Ang natumbok niya lang si Boyong talaga. Hindi ka na late kahapon? Hindi ka na late kahapon? Tulog ako eh. Pag gising ko, wala ka. Nagising ako sa pagsara mo ng gate.
Mauna ka na. Madali ka. See, mamadali oh, lumilipad oh. Overtake sa lahat oh. Halata eh oh. May preno. Ayan. Diretso Marikina, bilang itlog. Okay. Itong bus ang may preno o clutch ko ano man. Bilang itlog. Sabi ko isa. Kunin yung guantes. Bili daw ng rosas si teacher. Rosas. Today is our 29th anniversary sa West. Sa West. Nakailang kasal kami ha. Isang West, isang simbahan. Ano yun? Mass wedding ng Couples for Christ. Maatim pa kami ng couples dati. Para yung mag-asawa pagtitiba. Naalala ko noon yung couples nga ba yun? Hindi, iba pala yun. Basta yung utol ko na namatay na uma-attend din no, na nag-invite sa amin. Parang ninong-ninong yata yun eh. Ano, niregaluhan kami ng check-in dito sa Ligaya. Kayuti ay yata ako nun no. So dalawa yung namin. So kaya naging dalawa, isang simbahan. Ang simbahan December 5, yan, December 5. Mas wedding yun sa yun sa may, saan nga ba yun? Alam ko sa Project 4 eh. Simbahan niya sa Project 4. Mas wedding. Magre-recite kayo sabay-sabay. Paano pwede ako makasingit? Taxi. Masyado ka. Motor na nga lang eh. Taas talaga nitong side mirror ko. Ang isa na lang na solution ko dito sa side mirror ko is babarena ako uli. Pero ayoko na masyadong magbarena na dikit. Ang dami ng barena nitong manibela baka bumigay na to eh. Alam niyo yun, dahil mga butas-butas, tatlo na yung butas niya, tapos may dalawa pa magkatabi, yun yung gagalawin ko. Kaya blind spot yan. Tayo. Kaya ganon. Malaman paano ko pagkakasya yung mga bayarin ko. Bayarin, gastusin, ganyan. Ano meron sa ay oo, mataas. Taas nga ba? Malaman ko kapag inano ko to. Oo, nakatingala siya
Baliktarin natin. Kasi kaya ko to nasabing ganon, itong side mirror ko sa kanan na patingala. Hindi ko na maibaba, number 1. Number 2, nanggugulat ito eh. Biglang mililit ako sa kanan, hindi ko kita. Ganon. So, try kong baliktarin na. Binaligtad ko yung ano eh, pihit ng salamin eh. At least pag baliktad, medyo malaki-laki yung occupied niya. Tuwing dadaan ako dito, meron akong masamang alaala. Yung sa Doktor Mayaman. Parang bad timing ah. Dapat yata papagupit ako, maliligo ako. Ay, Christmas party ni teacher ngayon sa school. Susunduin ko siya. Ganyan. Yan, dyan. Pasok, boy. Yun, ganun. See? May kotse sa kanan eh. Oh. Inoccupy na eh. Ito tayo. Mga kotse. Ilang isa. Sarap isingit ng keso. Kahapon meron akong pinigilan na singit eh. Sabi ko kay teacher, hanggang dito lang tayo ah. Naka-ano tayo eh, naka-ADB pala kami kahapon. Wala lang. Nilinisan ko yon. Nalulungkot na siya eh. Kailangan na rin pagasan. Mamaya kasi mapanis yung gas niya eh. High octane pa naman yung nandoon. Kailangan mabawas-bawasan, mare-refresh pa. Bawasan, madagdagan, ganyan. At least once a week o twice a week, ganyan. So diretso pala ako ngayon. Don't make a mistake. Mas malapit na daan, I think dito 14. Concentrate tayo. Diretso lang. Mabilis oh. Hindi siya segundo eh, mabilis siya. Mamaya babarinahan ko to. Babarinahan ko yung handlebar para maurong ko to. Meron kasi siyang lock para hindi mapihit. So yung lock na yon, isushoot mo dun sa butas. Yung butas na adjust na ng pakaliwa o pakanan. O, malamang pakaliwa kasi naglagay ng throttle ano eh, keme. Ngayon i-adjust ko naman ngayon ng paatras para makakakita ng mababa yung side mirror. Sandali. Okay, na ship out na pala. Kasi may binili kami na ano ni teacher. Pang monito-monita niya.
Ngayon, sinipin ko sa school niya. Ngayon, kinancel namin kasi sabi gusto branded. So, cancel yon. Order ulit ng branded. Ano yun? Induction. Ngayon, nung pag-re-order ko ng ibang brand, hindi ko na-change yung shipping sa ano kasi naka-default sa bahay. Ngayon, nung naalala ni teacher, kasi sinendan ko siya ng screenshot, nung nakita niya, sabi niya, ala, nakasend sa bahay. Hindi ko na ma-cancel, hindi ko na ma-change sa address. Ang bilis na mag-shipping, mag-ship out. Yun, ngayon mamaya check ko kung ano. Kung, kasi kagabi, parang nandiyan na sila sa Blue Mountain, ang bilis nila. Sa Blue Mountain na, nagsasort out na. Parang malapit lang yun eh. Sa Blue Mountain kasi, pag nagja-jogging kami, nakakakita kami ng, ano, nakakalat na putek. Nakakalat na ano, na tawag nun, mga parcel dun. Ano yung joggingan naman yon dun sa open space. Parking lot siya ng ano, ng sabungan dun sa ano, Blue Mountain. Nakakalat yun, sinasort out nila dun sa ano, open space. Kagabi nung tinrack ko, nasa Blue Mountain. So iniisip ko baka yun eh, yung mga nagsasorting dun eh, sabi ko gano'n. Sorting facility nila yung ano, yung Blue Mountain, yung parking lot. Mamaya check ko nga kung nasa na. Kasi pag ano, dadaling ko na sa school mamaya. Tapos yung panganay namin, regalo ng cake. Yung cake na ano, na ganun magregalo yun. Paka ano nung panganay namin na yun eh, pag sa nanay niya. Hindi kami bati eh, kasi sinaway ko siya sa pag-girlfriend eh. Anyways, yung panganay namin babae na yun, may regalo na cake. Bawal daw motor. Bawal motor yun, yung cake na natutunaw. So, tsaka pag masyado rong malayo, tulad pag diretso sa bahay, baka matunaw. So, doon niya sa school padadala. Yung problema na namin ni teacher, paano namin iuwi yun? Mamaya. Darating na mamaya eh. Yan yung cake na ano, na ice cream cake. Mahal yun yung mga ganon. Sa contest na bibili yung ganon eh. Last time nagregalo siya, may kasama pang ano eh. Yung mismong lalagyan ng cake, binilhan niya ng ano, yung may aluminum foil. Saan na nga ba yun? Para siyang ano eh, tas may ice. Para siyang refrigerator keme na ano. Diba? Ang swabe ng dos niya. Di pala ako nag-charge kanina masyado kasi kinukulikot ko nga tong ano, side mirror. Mamaya pag uwi ko, butasan ko to para matigil na tong problema ko sa ano, hindi problema sa hindi matungo. Hindi siya matungo eh. Excuse me. Bante mo na ako. Ne. Tawiran ba to? Ayan o, ang taas o. Pag ginanyan mo naman, ayan o. Ay, hindi niya pala kita. Basta mamaya. Yung iba nga ginagawa nila, pati ngala natin yan, baka mas kita pag pahaba. Nalaman natin para kitang kita ko yung sa likod. Yan, try natin yan para hindi na ako mag unnecessary ano, barena. So in-adjust ko yung dalawang side mirror na naka diagonal.
Katakot yung ginagawa nito, no? Oh, takot, oh. Salubungin mo yung mga yan. Putek pas. Sige nga kung effective yung adjustment ko. Kaliwa na pala ako rito. So kunin ko yung guantes. Pinatahian ko yung ano ko, yung guantes ko na isa, yung alternate. Pag nilabhan tong gamit ko ngayon, pinatahian ko yung alternate. Kasi wala nang kwenta yung ano niya, ang tawag sa ganun, yung velcro. Hindi na makapit. Anong kwenta? Tatanggal. So bumili ako sa Shopee, yung ginamit ko dito sa gamit ko ngayon na velcro, mura lang naman, shipping lang talaga yung nakakadagdag sa gamit ko ngayon. Ano yan? Yan. Pinalitan yung velcro nito, kaya tumino na to. Mahusay siya magawa. Matyaga. Matyaga siya. Kaya good job siya. Observe nga natin yung mga side mirror ng iba. Nag-uusapan ako ng dalawang magkaangkas sa motor sa kanan ko. Ito na sabi ni teacher, namimiss ko na yung pinagtitinginan tayo ng tao sa sa keso. Kasi nga hindi natitiis eh, kakausapin lang ng pagkatabi ko. Sabi ko yung ADB rin yun. Sabi ko siyempre number 1 yung keso unique, kaya maano siya pag-usapan. Pero yung ADB pinag-uusapan din yun, pasimple. Lalo na pag nag-iisa ka na ADB, o kahit hindi ka nag-iisa, mapapatingin lang ng pasulyap ba. Hindi lang kasing obvious sa keso na kakausapin ka, uy yan ba yung keso, uy electric ba yan, ganyan. Teacher magaling sa navigation yan eh, kaya siya pinapang navigate ko eh. Napakahusay niya mag-navigate, totoo lang. Tsaka pag yung umaandar kami, kaya siya magaling sa navigation, ganito siya. Maandar kami, nag-o-observe siya sa paligid. Siyempre, angkas naman siya. Ako focus talaga sa driving eh. Go-observe siya sa paligid, sasabihin niya, uy, meron na palang dito, Jerry's Grill, oh. Mga ganun siya. Uy, nag-o-observe siya sa paligid. Kaya pag yung sinabi ko, paano yung dito, shortcut dito, paano yan, once na nadaanan niya na yon, madali niya maaalala kasi nga tumitingin siya sa mga paligid, sa mga tawag nun, sa mga landmark, ganyan, maganon siya yan, kaya siya mahusay mag-navigate. Siya taga-navigate ko with or without Waze. With or without Waze, mahusay siya mag-navigate. So bibili tayong iklog. Daanan ko yung at saka yung rose pala, yung rose, 3 rose. Gusto niya regaluhan ka daw siya sa aming anniversary.
Sa paglabas na yung Rose, madadaanan naman yan eh. Bili mo ng iklog tsaka yung guantes. Pakita ko pala sa yung pwesto ng guantes dito. Hindi lang siya sa guantes magaling. Yung sapatos ko na boots na to, yung suot ko ngayon, napakagaling niya. Mura pa. Ang mura pa siya sumingil. Bakit? Kasi nung palit zipper ko nung tong boots na to, 600 yung labor sa akin. 600. Magkano lang? Ay wala. Hindi, doon siya. Magkano yung boots ko? Magkano lang to? Tapos magle-labor siya ng 600. Ba, patol na kasi napalitan ko na to ng swelas, ganyan. Ito, mura lang sigil niya. Tapos, yun! May parador ka pala dyan. Yun! Thank you! Na. Sige. Ay, pwede bang paputol sa ito? Tatabi ako ha. Ano lang, sobrang tela lang. Na, see you later muna. Ipapagawa lang sa kanya. Okay, to be continue. Basta yun yung question ng ano nung gumagawa. Ngayon naman, ito naman yung itlog. Dito mura, dito kayo bibili ng itlog, mura lang dito. Ito kanto ng mamaya natin yung street hindi ko makita yung street. Basta yung merong 167 Hypermart dito sa Marikina. Itong kanto na to. Lagi naman kami nadaan dito. Ito yung isang tray ko. Pinahati ko sa ano. Kasi kapag ano nababasag. 260 isang tray. Jumbo na yun. Sipin nyo yun. Mura. Mura dito. Wholesale. Dala ka ng tray mo. Or pag bumili ka ng tray mo, dali mo lang ulit kasi binabayaran tayo dito. Pero mura. Grabe. Wholesale sila. Wholesale. Natin anong street ito JP Rizal Corner La Paz. Yon. Corner La Paz. Pipas, ano? Pipas, something. Ewan ko. Basta may pas. Papasok ng palengke. Yan. Hindi na mahirap hanapin yan. Kanto sila, kanto. Malapit sa 167. Okay, Bulaklak naman. Bili daw, sabi ni teacher eh. Hinayang ko sa pera sa gan. Dami kong bayaran. Mahal-mahal ng Bulaklak. Lahat na nga tinitipid ko. Pero si teacher, more on happiness kasi si teacher. Spend your money for happiness, yan. Ako, save money for pambayad ng utang. Ayan. Para hindi ka sumablay. Para makautang ka uli. Makautang ka pa. Yan. Para lumaki utang. Nung empleyado ko, hate kong umutang. Napaka-hate ko. Yung mga ka-opisina ko, nagsisipag-utangan sa SSS. Ganyan. Utang tayo sa SSS. 13K minimum. Ganyan. 11K. Magiging, pag nabayaran mo, 13K naman. Ganyan, palaki ng palaki. Hanggang umabot ng 25K. Ganyan. Pwede ka makautang yan. Never kong ginawa yan. Pati yung Gcash ko, hindi ko yun inuutangan. Pero minsan, nang bibili ako, doon nagsimula eh. Tsaka nakinig ako ng talk ni Kobayashi, Robert Kobayashi. Sabi niya ganon. Pag yumaman, yung mga mayayaman, sikreto ng mayayaman, sabi niya, hindi nagbabayad ng tax yan. Bakit? Kagaya ko, gumaganon siya. Kagaya ko. Ganito kalaki utang ko, bilyon, nagbanggit siya ng ng halaga. Ganito kalaking bilyon ng utang ko. Oh, kapag ikaw, sisingilin ka ng IRS, at sasabihin mo na
ganito yung halaga ng utang ko, ganito yung pinapaikot ko, utang ko lang yan, yan. Kaya hindi mo ako pwede singilin ng tax kasi utang ko yun, hindi ko naman sariling pera yun. Ang galing niya magpaliwanag. Kaya wala akong binabayaran tax, gumaganon siya. Yun, nung nakikinig ako sa kanya, napautang ako, bumili ang aircon. Home credit, first time ko. Yun, tapos nung nabayaran ko na, 6,000 yun ha, for 9 months ha, laki. Nung nabayaran ko na, nung matatapos ko pala, hindi ko pala bayad pa. Nung matatapos ko na, ano naman, yung keso, yung pumasok itong keso, sabi ko, hindi ko makakabili, wala akong pang ano. May tumawag sa akin, BPI, sir, gusto niyo mag-loan? Ganon. Scam pa nga ako, muntikan na eh. Gusto niyo mag-loan? Sabi, bakit? Ganito, papaloaning ka namin, ganito halaga, ganito monthly, ganito katagal bayaran. Biglang, gusto ko ng keso nun, biglang, ting! Utangin ko yung ano, pambili ng keso, kulang pa. Sabi kay teacher, sabi ko, pautang. Sabi ko, ngayon, bibili ako ng motor. Sabi ko, ganun. Sabi, gabing ganun. Kaya ako nagkakeso, inutang ko lang to. Malapit ko na siyang matapos, ilang buwan na lang, next year tapos na to. Kasi 18 months lang naman. Hindi tayo bibili ng bulaklak. Nako! Graduation! Yan lang. Pag mahal ang bulaklak, mabenta. Graduation. Anong tayo Rose, 3. Pula, magkano? Tatlo. Tatlo. Ha? Yung 3? Sige po. Ang mahal magmahal. Ang mahal magmahal. 250. Tali, mura na yan eh. So, ibig sabihin off-season pa ngayon. Nalagay na yan. Sisingilin ko to kay teacher. Start, happy anniversary. Pagtanggap niya 250 yan. 300 yan. Hirap pala pagkasyahin nito. Patay tayo nito sa highway. Kung mahuhulog alalay, takbong pogi lang tayo. Huwag matutoksong bumira. Yeah. Let's go, sago. Yan, Rose, 250. 3. Hindi na masama, nakabuki. Teka, hindi nakatali leg ko. Yung kapatid ng girlfriend ni call center agent, pinsan pala, gumamit ng big bike ng tatay niya. Nasa abroad yung tatay niya. So, itinakas, madaling salita. Kasi malamang hindi yung pinapagamit. So, nung tinakas, na-excite. Ganun, hindi basta-basta ang big bike. Nasa 20s pa lang daw, bata pa. Malay natin kung hindi sanay, o nakainom, o ano man, na-excite, hindi sanay. Basta ganun. Naka-helmet. Problema, hindi naka-strap. Kaya sumemplang siya, lipad daw Sumalubong siya sa bus sa kabilang lane. Nung sumemplang siya, sumalpok siya sa bus, head on, sipin mo yun sa kabilang lane, lumipad yung helmet niya. So useless yung helmet dahil nga malamang magandang helmet yun dahil yun naka big bike, di naman bibili ng
ng chokchak Chinese na helmet yung tatay ng abroad. So naka-helmet daw, lumipad yung helmet dahil hindi naka-strap. Yun ang malungkot doon. Nakoma siya, ang tagal niya sa hospital, nakoma. Tagal niya, malamang napauwi yung tatay o syempre nag-alala yung tatay, lalaki ba naman eh, ikaw ba, anak mo lalaki eh, sa abroad ka, yun ang dahilan na nagtatrabaho ka, tapos nabalitaan mong gano'n, syempre uwi ka nun, di ba? Paalam ka na kahit sa presidente ng kumpanya, mag-resign na. Kung mag-resign, hanap ng ibang trabaho, hindi ka pa uwiin. Kasi mababaliw ka lang dun sa abroad eh. Ikwento lang ng utol ko yun na seaman ah. So, nung matapos na napakalaking gastos, malamang nasa mamahaling ospital, tapos na napakalaking gastos at gamutan, at nagkamalay na ganyan, at ano na, hindi na daw siya normal kausap. Nabagok yung ulo eh. Hindi daw siya, para daw siyang bata na. Para daw siyang bata na. Marami kaming ganyan na ano na, kasi na aneurysm daw pala, yun ang mahirap pala sa aneurysm. Putukan ng ugat. Yun ang ano sa kanya, na aneurysm. In fairness ha, matatag yung ano ha, matatag yung side me, yung cellphone holder. So hindi ko na kailangan bumili ng ano extra na may shock absorber. Kasi sabi nung bumili na ano sa video, parang ang ganda-ganda ng shock absorber, sa real life hindi naman. Ang nipis lang daw, so sayang pera. Ang mamahal, up to 700, 400, up to 700, depende pa sa anong kulay gusto mo. Anyway, so yeah. So kami ni teacher, lagi kami nagche-checkan. Ako kahit umandar na ako at ayokong huminto, pinapa-strap ko sa kanya, strap mo leg ko, ginagano ko siya. Kasi siya pwede naman eh. Si strap dapat dalawang kamay, di ba? Tsaka yung strap nito quick release. Yung gusto ko na double D-ring na strap na gawa ng bell, wala. Hindi, meron pero walang, ang tawag nun, walang ano, twinning, walang pan-twining. Kaya ano, at nagpapagupit ako ngayon para pogi eh. Picture mamaya sa, kakain ba kami? Dami kong bayarin. Umutang pa sa akin, hindi pa nagbabayad. May nagpautang kasi sa akin ng umabot ng 270,000. Unang pautang, isipin mo yon. Sino ba mi? Para pautangan ng ganon, hindi ko akalain. Kaya ako pumayag na, sige, process nyo. Eh pumasok, binigyan ako ng ATM lahat, ganyan, pumasok. Tapos edi pumasok, edi syempre na-stress na ano, hindi naman na-stress, pero na-pressure ako. So, kailangan pakitain ko to. Yon, yung suki ko, taon na rin yan, 2 taon ko ng suki yon, cash, utang, nagbabayad, pero delay, ganyan. Sakto nangungutang yon. So, nangutang ng worth 37, nagbayad naman, although delay, galit si teacher nun, sabi niya, kita mo halagang 37 delay tapos uutang sa'yo ng malaki. Ganon. Ganon si teacher. Sabi, sa loob ko, kailangan kong i-release na tong pera na to para kumita. Sa loob ko lang para kumita. Kasi kung tetenga lang sa bangko, ang laki ng interest niyan. In 3.5 years, yung 275 magiging 450. Hindi naman laki nun. 100 plus yung interest niya in 3.5 years or 3 years.
So kailangan may pautang ko na to, mapagulong ko na to or pautang ko na to. Eh sakto pa na yung utang niya, tapos pag nagpe-presyo ko, siya mareklamo kasi nga utang eh. So ipinautang ko sa kanya. Unfortunately, marami siya naging problema, kaya yun. From July 31 hanggang ngayon hindi pa nababayaran. 650,000. Pera ko, pera ni teacher, pera ng kuya ko, pera ng sekretary ni teacher, sales ano ni teacher, pera ng anak ng sales marketing ni teacher tuloy ni kuya. Dami pinanggalingan ng 650 na yun. Kahapon naniningil ako sa kanya, nag-message siya ng napakahaba, isang dangkal. Sabi niya, bawas na ako ng tao, kahit check mo pa yung mga sites ko dahil sa delay ng payment ng client ko. Mga ganun siya. Sabi ko, hindi naman ganyan usapan natin, galing sa words ni teacher hindi naman ganyan usapan natin eh. Usapan natin ganito, 30 days lang, tapos humaba ng ganyang katagal. Yun yung sumbat ko sa kanya. Problema yan, nagbabayad ako sa bangko. Yung pinag-utangan ko yan, 12 plus a month. Yung battery ng keso, 3 plus a month. Oh, madudukutin yon. Eh ngayon busy ako sa Pasko, hindi ko naasikaso yung negosyo ko, pag-aahente ko. Nakadepende, hindi pala ako napadaan sa wala ako nakapadaan sa laki. Hindi ako napadaan sa sa site, hindi ko nasilip. Madali, nililipad yung bulaklak. Pali pa rin to Pinasok ng hangin yung supot, hindi masyadong sarado. Dito lang siya sa gulay board, mahaba eh. Paano niya iuwi ito mamaya? Mag-ADB na lang kami ADB na lang kami mamaya. Kasi malaki yung top box ng ADB, tsaka yung bottom, ang tawag ng U-box niya mahaba. Kasya to sa ADB. At tapos syempre kung bata-bata pa siya, tapos masarap gamitin yung big bike, 'di ba? Yung sound maganda, yung pagputang ina mo. Kadidikit sa akin boy, sorry. Dumidikit sa akin na tok-tok sa likod eh. Pasignal akong kanan boy. Yan, ma-overtake na. Saan ba kami kakain mamaya ni teacher? Sabi niya kung wala tayong pera, kape na lang. Kape.
Guantes check, bulaklak check, itlog check, di ba? Mission accomplished. Hatid kay call center agent check, 4. I'm sure may na-miss pa ako eh. Pero mo yun, marami-rami na ako na-accomplish. 4. So, pagbalik ko, okay na ba tong side mirror? Happy na ba ako dito? Hindi na magbabarena. Observe natin kung happy na ako dito. Uno tayo, uno. Itong singitan. Sumisibat yung uno. Okay, dos tayo, dos. Sabi ni Paul, yung huling gumawa nito na technician, yung ano ko daw kasi, yung aking Nanjing na controller ay modelo. Yung 450 ko na tag na ito na controller. Actually, halimaw nga daw itong controller 450. Halimaw yung ano ko halimaw. Racing yung ano ko yung hub ko 3K racing type hindi mo makukuha yung full potential niya kung hindi ka magaganong controller. Tsaka isa pa benta to ni JP. Tawag nito, in-announce niya. Sabi niya binebenta ko yung ano ko, sabi niya. In-announce ba niya? Piniem ako. Piniem ako, sir, binebenta ko pag umanon siya. Sakto sa aking 3K hub. Saktong sakto. Yun ang kanyang compatible na controller. 450 sa 3K hub na racing type. Yan. So yung mga bayaran ko, yung 12K. Kailangan ko bayaran yung 12K OMG. Sa ngayon, magkano pa input ko? 5K. Kulang pa, kailangan ko magkabiyahe bago matapos ang buwan. Dami pa namang gastusin ngayong Pasko. Signal ba ako? Tayo, naninigas na naman yung kamay ko. Teacher, naiinis yan pag nakakatabi kaming maingay na tambutso Sabi niya, ganyan ba talaga yung pag binili? Sabi ko, hindi. Ano yan, aftermarket or upgrade or ano man tawag nila dyan. Ito, ewan ko kung pwede pa to, kung considered pa yan, kasi pag open pipe, ka na kumpis ka, pakakalas sa'yo, ano ba yun?
Basta merong ano, or penalty ka ganyan. Basta merong ganun. Alay lang tayo, pakali pa rin yung flowers. Oh, lalay lang. The flowers. Surprisingly, mura yung flowers para sa isang set. Marami kaming aararuhin nito pag bumigay. Yes. Yes, na nagsara ng daan ng iskinita. Nagharang pala, o nagharang ng hagdan. Tapos yung iskinita, kanya kasi yung tawid, kanya kasi yung tawid ng bahay. So tutuusin, pwede nyo na pala isara yung iskinita. Hindi niya isinara kasi may tindahan siya. Kaya inis na inis siya kapag dadaanan siya tapos hindi sa kanya bibili. Yung ginastos. Sa bagay, yung naubos kong pera sa Belgian Malinois ay hot cake. Bitayang taho. Ako rin, malaking baso. Bitayang taho. Kinukwento ko sa inyo na na nabundol ng bata. Yung malaki, magkano yung malaki? 20 yan. Na nabundol ng bata ng bisikleta. Na nakoma. Anak ng kapitbahay namin, anak ng may-ari dati ng bahay namin. Natuluyan na. So ibuburo siya ngayon. Ang dinadaanan natin na na dinadaanan natin na tawag nun na may trapal. Ayun yun. Tamis Yan lang ako ang tao. Gusto ko pang diabetes.
Okay. Sarap ng taho. Let's go home. 20 petot na taho. Yan. Yan, buburong na. Condolence. Salamat po. Mamaya pa, darating. Sige. Kapitbahay namin. Dating may-ari ng bahay namin na binili namin sa tatay nila. Na napakalaki ng lote nito nung binili. Sama tong bahay sa kaliwa. Fortunately, hindi kami ang tumira. Yung umuupa lang. Kaya, ayun. Benta dito, benta doon ng samahan. Nagkapirahan. Mga hard lessons in life. Charge na tayo. Mamaya, ADB pang susundo natin kay teacher para kasya yung bulaklak. Malaki yung ng ADB. Pakita ko sa inyo yung bulaklak $250. Yan ang haba Yan ko kasya siya rito. Uy, kasya pala Pero mapipit-pit. Yan na. Putulan ko na lang ng buntot ng tangkay. Pwede. Pag-isipan natin mamaya yan. Charge. Tapos kunin ko na iklog. Panganay namin babae. Pag nagluto yun. At nagtanong yung mga anak kong lalaki kung anong ulam, inasagot niya, iklog. Ulam natin ay iklog. Alright. Sarap ko lang kita. Namatay dahil nabundol ng bisikleta diyan sa pababa. Nakoma muna. See you later, bye.